Isang misis daw po ang umiiyak dahil kamamatay lang ng kanyang mister. Ito ay pang-apat na asawa na niya. Lahat sila ay namatay. At lahat sila ay ipinakremate niya. At habang siya papauwi, nasalubong niya ang kanyang kumare na walang asawa. At ang sabi ng kanyang kumare, "Mare, ikinalulungkot ko ang nangyari kay mister mo." At humagulgul siya sa pag-iyak. "Tanggap ko na ang pagkawala ng pari mo." Yung sabi naman, pang-apat na siya eh. Kaya huwag ka nang masyadong malungkot. Wika nung namatayan. Nagtataka yung misis dahil ayaw tumigil sa pag-iyak, yung kanyang kumare. Kaya nagdududa na siya. At ang sabi ng kumare, bakit ba masyado mong iniiyakan yung mister ko? Ay hindi naman si pare ang iniiyakan ko. Bakit ganun ang Diyos? Kaya tagal ko nang humihingi sa kanya ng magiging asawa. Hanggang ngayon ay wala pa siyang ibinibigay sa akin. Tapos ikaw, nakaapat ka na. Tapos sinusunog mo laang naman. Reklamo nung kanyang kumare. Mga kapatid, medyo nakakatawa sa umpisa ang kwento ng misis at ng kanyang kumare. Pero kung titingnan po natin ng mas malalim, may kurot at tanong sa pananampalataya ang pwedeng makarinig nito. Ganito rin po ang tagpo sa unang pagbasa. Ang asawa ni Manoah ay baog, wala kakayahang magkaanak. Sa mata ng lipunan noong panahong iyon, ay ito po ay kakulangan, kadusta-dusta ang kalalagayan, kahihiyan at tila kawalan ng biyaya. Kasi pakaramdam nila, sila ay isinumpa, hindi pinagpala. Ngunit doon mismo kumilos ang Diyos. Hindi lang basta anak ang ibinigay niya, isang handog na may misyon. Si Samson ay hindi pag-aari ng kanyang mga magulang. Alam natin, siya ay tinalaga para sa bayan ng Diyos. Ganon din po sa ating mabuting balita, si Zacarias at si Elizabeth ay matanda na at matagal nang naghihintay. Ngunit nang dumating ang biyaya sa kanila, malinaw ang mensahe ng anghel, ang batang si Juan ay hindi lamang para sa kanilang kaligayahan, kundi magiging tinig na maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Kaya, makikita po natin sa kwento ng unang pagbasa at ng Ebanghelyo, maiintindihan natin na ang biyaya ay hindi ibinibigay ng Diyos para iyong ikulong, kundi ito ay para iyong ibahagi sa iba. Una yon. Pangalawa, ang regalo ng Diyos ay laging mayroong kasamang pananagutan. Kaya mag-iingat kayo sa lahat ng mga biyayang inyong hinihingi, sapagkat ang anumang biyaya na ipinagkakalob ng Panginoon ay laging mayroong kasamang responsibilidad, mayroong pananagutan. Ang problema po sa kwento ngayon narinig kanina ng kumare ay hindi lang inggit, kundi ang pakiramdam na ang biyaya ay parang pag-aari na lamang ng iba na pwedeng itabi o sayangin. Kaya niya marahil sinabi, kahit pabiro, sinusunog mo lang naman. Pero ang mas malalim na tanong, kapag tayo ay binigyan ng Diyos, binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng magandang kalusugan, binigyan ka ng talino, magandang relasyon, magandang pamilya, binigyan ka ng pagkakataon. Ang tanong ay, ibinabahagi mo ba ito o inuubos mo lamang para sa iyong pansariling kapakanan? Si Samson ay naging biyaya, ngunit ang lumaon ay nakalimot na siya ay alay. Si Zacarias naman, dahil sa pagduda, ay nawala ng tinig hanggang matutunan niyang ang biyaya ay hindi para kontrolin, kundi tanggapin at ipahayag. Kaya sa simbang gabing ito, mga kapatid, palaala sa atin na ito. Una, may mga biyayang hinihintay pa tayo. Hinihintay pa natin. Pangalawa, may mga biyayang mayroon na tayo. Hindi mo na kinakailangang intayin, nasa sa iyo na mismo. Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng natanggap, kundi sa lawak at sa dami ng iyong pagbabahagi. Kung ang Diyos ay nagbigay sa atin ng oras, ibahagi sa nangangailangan. Kung siya ay nagbigay ng lakas, ipahiram sa mga napapagod. Kung ang Diyos ay nagbigay ng pananampalataya, ibahagi sa nawawala ng pag-asa. Dahil tulad ng kapanganakan ni Samson at ni Juan Bautista, ang bawat biyaya ay paanyaya sa bawat isa sa atin. Huwag mo lang angkinin ang biyayang ipinagkaloob sa iyo, kundi ipamahagi mo. Amen.